All right, Project Pilipinas is back for a new year. Ito talaga, Happy New Year Happy New to Year. everyone sa Project Pilipinas. Kamusta? Good to see you, brother. Good to see you, brother. Of course, katulad nakita mo, mukhang tatlo lang naglalabanan dito sa bansa pagdating sa political podcast. Isang, of course, Christian Esguerra, isang Richard Haydar, at isang Mark Gamboa and Richard Haydar. Project Pilipinas. That was before New Year. Pero Oh, ngayon, ang daming nangyari, ang daming bro. changes. So how are you doing, bro? Let's talk about you this time. Oh, by the way, let's talk about you more this time kasi may nagdrama yata yung isang kaibigan natin dyan, si Banat Pai. Hindi ko alam ano sinasabi niya. Wala naman akong attack sa kanya. Maybe I use the word Banat, but actually, I mean, naman ako sutil ako dun sa mga ibang vloggers ng DDS. But I'm not sure si Banat ang ano ko. But anyway, mukhang na-hurt siya or something. So just to clarify, chill lang, man. And then, looking forward, siguro pwede natin siya kausapin ulit, no? Sa future Yeah. Project Pilipinas / Real Talk or literally Real Talk in the future. O ikaw na lang kausap nun, kaibigan mo yan eh. And ano naman yun? Kumbaga pag binabanggit ka nun, ibig sabihin, kumbaga parang yun ang lambing niya. Yun ang Ay, lambing ni ayun Banat ang Bay pag lambing ni binabanggit Banat ka. tayo naman. No? Ay, nako, alam mo naman, Oo. gentleman ako. Nung una may pinost ako na, hindi naman masama, maganda. Sabi ko, wag na, may message ko na lang directly. Ganun naman ang mga gentleman, wag ko na i-drama. Pero eto bro, before tayo pupunta sa DDS, well, I don't know how to call them. Yes, call it Unity Civil Wars, no, na vloggers. Pag-usapan natin yung kaso mo, bro, kasi the reason why I know nakabalik sa Facebook yung mga ibang DDS vloggers because eto si Banat Pai at tinatag na ako kaagad. And nakita ko rin yung panatan ni TP at saka ni Sas kanina. How are you doing, bro? How is your FB channel doing? What happened? Ayun, so kwento ko lang para sa mga hindi nakakaalam ng story. December 31, New Year's Eve. Paggising ko, mga 12 noon, pag-open ko, wala na yung Facebook page ko. This is yung Models of Manila TV. Okay, yan yung main Facebook page ko. Pero yan yung pinakamalaking views mga 200,000 views, 300,000 views. Mostly with Eat Bulaga na issue and konting politika. So yun yung laman ng Models of Manila TV. So I've been, walang notification, hindi ko alam kung anong violation, basta na lang tinanggal. So usually pag ganun, ang iniisip natin kaagad is baka na mass report and baka inoperate, may nag-operate. So, mahirap naman mambintang. Pero sa ngayon, it has been how many days? 1 week na. January 6, mga 7 days. Pero I've been following up kay Meta daily. Nag-i-emailan kami. Pero wala pa rin hanggang ngayon. Nung Bro, una, can you give sinabi us niya a makakaayos within rundown, no? 48 hours. Start, can you give us the rundown? Kasi we're here also to shed light doon sa case mo dahil yung iba mukhang nakabalik na yung kanilang Facebook pages at itong mga bloggers, including mga controversial bloggers. Pero balikan ka namin. So, can you give us a step-by-step account of what happened in your case? Kasi we're also here. Alam mo naman bro, kaibigan kita, brat kita eh. So, this is solidarity. Thank you. The message out. Medyo buliin natin ng itong Meta Facebook na to. Walang yaw. Ay, sino naman yung ano ng kaibigan natin dito? Hindi naman ano yan eh. Hindi naman fake news yan. Hindi Hindi naman kasi klaro pag kung stabilizer ano yan yung eh. kung bakit bigla na lang mawawala. Bakit kapag namamass report, kasi ang nag-aalis sa page mo is a machine is algorithm robots machine Kumbaga pag nakita niya ang daming report, siguro for safety tinatanggal niya. Kaso ang hirap ibalik, ang hirap nung proseso na ibalik, hindi ko alam saan ako lalapit companies na nakadepende doon sa kanilang Facebook page. 'Di ba? Na you spent many years building up your page. Tapos biglang pagising mo, mawawala na, hindi mo alam kung ano yung violation mo. So ang nangyari, the same day, December 31, nawala din yung page ni Maharlika sa Facebook. I think wala pa rin hanggang ngayon Hindi ko makita Tapos at 2 days after, nawala yung kay Banat Bay na page, nawala yung kay Sasot na account. Okay, I don't think yung account ni Sasot nabalik na Ang nabalik pa lang ata yung kay Banat Bay na page. I think yung Banat Bay niya na may blue check, yun pa lang yung nababalik. Yung kay Sas, Ito yung merong banat bahay na Facebook nagbabanat page sa niya na akin buhay. kanina. Yeah. Oh. Bro, sorry again to cut you. Can you give us ano daw yung basis ng pag-ban sa'yo? Kasi si Maharlika meron siyang video kung saan sinabi niya for violation of intellectual property, something like that. So,
inexplain niya na anong intellectual property yung pinagsasabi niyo. So Yun. in your case, ano yung sinabi, ano yung Sa akin wala. Facebook, bro? Sa kanya may notification eh. Yung sa akin wala. Pag gising ko, wala na. Wala na lang page. Walang, usually may notification yan, violation, ito, ganun. So wala. So ang nangyari, nag-chat ako kay Meta. Yung unang sinabi niya sa akin, it was a glitch daw, after 48 hours ay magiging okay na. So yun, 2 days nag-pass, wala pa rin. So after mga ilang days, nag-chat ako ulit. Ang sinabi, meron akong violation daw, kaya daw in-unpublish. Pero hindi clear kung ano yung violation. Tinanong ko, what violation did I do? Binigyan lang ako ng manual ng mga violation nilang listahan. So, mahirap po, puro mga siguro mga call center operators or mga ano yung nagsasagot dito sa ano, mga nagta-troubleshoot, pero hindi nila eksaktong magawa ng paraan yung page eh. O, pero sa atin naman kasi sa tagal na din natin sa industriya, madaming case na din nangyari dito. Parang 'di ba kay Rendon na mass report, after ilang weeks nabalik din yun sa kanya. So, ewan ko, may mga ways yatang maibalik eh. Pero sa ngayon, talagang medyo nakaka-frustrate lang kasi although meron akong mga mas maliliit na pages, ang layo nung reach, nung mahina pa sa algorithm yung mga bagong pages ko eh. So sayang na sayang talaga. And back to square one ako, back to zero. And I really don't understand. Actually nung nawala yung page ng tatlo, 'di ba? Parang iisipin ng mga tao, parang ano to hindi parang masyadong parang hindi siya coincidence na baka sinadya talaga, baka may tumira talaga. Ang nagtataka naman ako, I'm not politically aligned with those three. Kasi yung tatlong yon very anti the current administration. Ako naman, medyo sumusuporta ako. So hindi naman ako diehard na loyalista pero sumusuporta ako sa current na admin. So hindi kami aligned politically. So hindi ko alam kung nadamay lang ba yung page ko, kung meron bang nag-take down talaga or nagkataon lang. Kaso Or parang wala masyadong ka ano naman, eh. di ba? At saka hindi naman masyadong political yung post mo doon, di ba? Mostly entertainment, itbulaga, yung mga ganun, di ba? Yun yung malalaking ano, yun yung malalaking mga video. So, yung mga ibang mga ano ko, followers ko, sinasabi, "Uy, baka yung kabilang kampo doon sa issue ng showbiz na ano." Pero sabi ko, wala naman akong pruweba, 'di ba? We can't point fingers naman at ano. Kasi yun ang malaking views doon sa page na yun. Yung mga politika ko doon, pasundot-sundot ako, maliliit lang yung views. So, it's not enough to merit yung attention, di katulad nung tatlo na nawala ng mga page. So, pero kasi the thing is, ang difference, si Maharlika, ang main niya is YouTube. Si Sas naman is all over the place. Si Banat ba, YouTube din. Hati, YouTube, Facebook. Pero yun nga, ako yung mas pinaka-dependent sa Facebook sa amin. So ako yung medyo natamaan talaga. Pero I understand kasi, being in social media for 5 years, I was always preparing contingencies in case may mga mawala na page. Kaya sa YouTube, I have 5 channels. So everything is naka-prepared naman. Yun lang, hassle lang, di ba? Kasi No, syempre, bro. Hindi, kung hindi okay yung nangyari sa'yo, bro. Hindi okay. Just to be honest, of course, sa akin, 2 months na wala yung page ko nung 2019, 2020. At of course, ito yung panahon ni Digong. So, to be honest, may suspicions ako na maybe not necessarily Facebook itself, pero may mga tao na doon sa loob na may have done some mumbo jumbo. So, nung hindi ako nakuha ng tamang sagot, nilabas ko yung issue kaagad sa Inquirer, sa Nikkei Asia, etc. Hanggang umakyat ito dun sa headquarters sila and nag-apologize sila. At ang explanation lang nila glitch. Pero binash-bash ko pa rin sila kasi 2 months ang nawala sa akin, bro. Kaya alam na alam ko yung stress na nafe-feel mo. And well, not necessarily like you, but during that time, clearly, kilala ako bilang kritiko ni Duterte, di ba? So I just felt na censorship ang nangyari. And that's the reason why against ako sa mga ban na ganito, o si Ban at Paya, against ako sa ban na ganito kasi feeling ko may pagka-arbitrary ito. And yung mga opposition at liberals na tuwan-tuwa ngayon, sinasabi house cleaning, be careful what you wish for because nangyari din sa atin yan dati nung panahon ni Digong. So for me, I'm against ban as much as possible unless talaga may basis na you're inciting to hatred, violence, yung mga ganun. But bro, as I know you very well, ikaw ang pinakamatino sa atin lahat, di ba? Ikaw ang pinaka-hindi tagulan at ikaw ang pinaka-diversified yung content. Ako medyo nagde-diversify na ako ngayon. Medyo may mga sports, may mga travel. But ikaw ever since ganun. Kaya ang suspicion ko baka na-misfire ka because, well, maybe not now, but maybe back in the day, yung patterns ng posting mo, political posting mo, siguro dahil hindi masyadong critical kay Digong, baka may misunderstanding na you're part of this group. I don't know how of course I know na since BBM came,
in fairness naman, you have been giving credit where credit is due. At ikaw naman, balance ka naman. I mean, you go, siguro, kaya nga suspicion about something like that. I Anyway, I criticize think din on pag top hindi ko of the gusto. head of the public policy, let's see how it goes from there. Pero ang suspicion ko dito is, baka na-misfire ka or nilagyan ka sa maling listahan or may mga hindi updated sa'yo. Sana naman pinapanood nila yung mga podcast natin. You're very fair person. So bro, wag natin tanggapin na mawala yan. Let's fight for this. Mag-ingay-ingay tayo dito. Alam niyo naman, nag-ingay din ako sa TikTok, nag-ingay ako sa Philippine Airlines. In fairness naman, napansin ko medyo mag-ingay-ingay ka. Eventually, they'll have to be responsive. But at least we have to try, bro. Kasi alam ko, you work very hard. So ano pangalan ulit ng page na ito? Is this a verified page? Hindi, Models of Manila. Ang verified kasi yung personal account ko. Yung page, hindi ko na-verify. So, Models of Manila TV. So, lumipat muna ako sa Models of Manila FM. So, that's my second page na ginagamit ko ngayon na ang layo ng algorithm, ang layo ng reach kumpara doon sa TV na page na 260,000 followers na. So, nakaka-frustrate din talaga pagdating sa ganyan. Sana magawa ng paraan ng Meta and mas maging clear in the future kung may mga violations na maano or pag na-mass report kasi yung mass report nauuso eh. Nagkakaroon tayo ng kultura ng mass reporting. So pangit din yun eh. Kahit kanino, kahit sa kaaway ko, I don't wish yung mass reporting sa kanya. So sana mawala na yung kultura ng mass reporting. Yun ang aking hiling para sa social media. Pero yun nga, the other angle possibly, bro, is yung mga competitive sa'yo dahil sa entertainment vlogs mo, no? At baka na-mass report nila. And then, nung end of the year, nagkaroon ng clean up itong algorithm nila. Kaya sinabay-sabay lahat ng controversial in whatever area, so not necessarily political. I'm just trying to speculate kasi yung timing, ang lapit ng timing mo dun sa iba, pero yung content mo naman medyo iba. So baka naman, dung pa-end ng 2023, sinabayan nila lahat ng mga na-mass reported. No? So, kasi bro, di ba? I mean, let's be honest, dun sa issue ng Eat Bulaga and other big issue, medyo may stance ka na, di ba? So, baka may na-ruffle kang feathers, di ba? I mean, we're just trying to understand what could be the reason bakit yung algorithm shut you down the way you did, di ba? I was the biggest during last year pagdating sa mga videos about dun sa issue na yon. Talagang per video abot na 200,000, 300,000 na views. So I don't know pero yun na nga at least nanalo. Yun yung konting consolation ko. Pero syempre kailangan pa rin natin mabawi yung page. Mabawi yung page. Kailangan at least kahit God willing mabawi natin ito soon. Mag-complain ka pa rin kasi nawalan ka ng 2 weeks. That's forgone revenues and nangyari to nung holidays, time na dapat nag-relax ka, na-stress. Yung stress na kasama. Parang emotional damage yun, to be honest. Yung parang biglang kinold-fit ka ng jowa mo, parang iniwan ka ng bigla ng 2 weeks na walang explanation, di ba? Parang ganun yung dating, bro. Walang explanation. For you and me, parang jowa itong social media. Itong buhay natin. Dito tayo naglalagay ng pagpamahal natin. So I feel for you, yung brother, mga lumang videos na nandoon, syempre, all of your, buti sana kung na-publish lang, you could see the videos. Hindi, nawala lahat eh. Lahat ng trace, lahat ng yung kay Sasot, account yung nawala niya, lahat ng messages niya nawala. Even yung messages niya, nabura lahat. So, yung mga ganong klaseng, si Banat lang nakabalik yung kay Banat. Oo nga, di ko maintindihan. Ba't yung kay Banat nakabalik eh? Kay Banat naman wala namang issues. Hindi ko sinasabi Rahel nakausap. No, I mean, in fairness naman, I think talagang YouTuber talaga siya. And ang lakas naman niya sa YouTube. So I think yung Facebook niya is pang lang niya. Pang hanash lang niya. But, yun nga, I'm actually banned because I know how bad that feels. And, kung hindi ka agree kay BBM, okay lang, mag-criticize ka, okay lang. Pati naman tayo, lahat nag-criticize eh. Wag ka lang, yung pro-destabilization na literal. But I don't naman think so if Facebook is gonna shut you down based on those reasons, they have to give you very good basis, talagang may ebidensya. Kasi di ba kunyari sa copyright, papakita sa'yo, itong video mo, ganito, ganyan. Hindi pwede yung vague na walang basihan, di ba bro? Kaya alam ko nasa-stress ka kasi parang hindi klaro sa'yo. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Misfire ba ito? Na-mass report na ba? But I hope from now on, tama yung sinabi mo bro dapat maprotektahan ng content creators dun sa harassment ng mass report eh. Kasi pwede maging basihan yan na mag-censor ka na lang kasi natakot ka mass report ka. So, hindi mo sasabihin yung gusto mo sabihin. So, mga-compromise yung mensahe mo, di ba? There has to be a better way to address complaints, di ba? Kung kunyari merong mga pages na nakakasama na,
Di ba baka pwedeng mag-email na lang kay Facebook, sila sa office nila dito or kung saan man, sila na mag-decide if this page is harmful na to people or masama na yung ginagawa, di ba? Violating na. So, yun ang nangyayari. Habang nagkakagulo yung mga influencers dito sa Uniteam Civil War. Oh, next episode na Yun yan. Pero itong episode sa'yo lang talaga yan, bro. Of course, okay, thank you. alam mo, malapit ka sa puso ko at saka I feel what you're feeling because I also went through that. And actually for me, matagal naman sinasabi ni Maria Ressa yan. You don't have to agree with Rappler and Mariessa for all issues. But she has been raising this issue of lack of accountability and transparency sa social media. Kaya tayo, I mean, I hope guys, you understand. Kami ni Mark, we put hours of every single day into building our audience, building our content. Sa inyo mukhang madali lang, papakyut lang kami bro, pero buhay namin yan. At saka, grabe, alam ko yung si Mark, I can vouch for him. He really, really works hard. He's constantly thinking about new content. So alam ko masakit talaga yung feeling. Alam mo, of course, I'm happy that you still have your YouTube. You're very strong there and other places. Pero hindi pa rin okay yung nangyari sa'yo bro. So sana, mag-ingay ako bukas ulit sa Twitter. Away-awayin. Ay, bukas is Sunday. Sorry, thank you. Malaking awayin tulong. natin ulit. Kasi kahit mabalik yun sa'yo, bro, mali pa rin yung ginawa nila sa'yo. Mali talaga yun eh. Walang notification, wala akong idea, bulag ka eh. Pagising mo na lang, wala na lang kaagad. So, yun nga, talagang stressful first week of the year. Parang roller coaster of emotions ngayong first week ng 2024. Pero I appreciate that. Thank you very much dun sa support. Maayos natin yan, bro. Mag-ingay ulit ako sa Monday. Don't worry about it. I-raise ko yung issue na yan. Of course, may mga contacts naman tayo. We'll raise it that. No, yun nga. Dapat hindi na maulit ito eh. Sana maayos yung sa'yo soon. And then dapat, ayusin na nila yung sistema nila para hindi, I mean, grabe naman. Si Mark Gambo, napakatinong tao yan. Napaka-decent vlogger yan. Yung iba, parang kahit naiinis ako sa kanila, I still believe na they don't deserve to be banned at hindi tama yan. Kahit akala ni Banat Pai nilalait ko siya, basta ako ay against ban. Lambing niya lang yun. Maski ako. Do you have any message to say before we close this episode about your case? Medyo traumatic din sa akin yun kasi naalala ko rin mataya. Pwede ko din ikwento yung nagiging experience, yung problem na naging experience ko ngayon. So, yung mga viewers ko, pag nagla-live ako, tsaka nagpo-post ako ng video sa Models of Manila TV, sanay sila na nanonotify sila pag nagla-live ako, sanay sila na lumalabas sa feed nila kapag nagpo-post ako. So nung bro, ano ka ba naman? Drama ka naman. Ayan na si Banat Pai. Blue check. Hi Byron. Pasalubong naman Haponesa. Pasalubong naman sa Japan. Ano man gusto natin? Voltes 5? Ay, magano pa tayo Banat Pai, magano pa tayo magdedebate pa tayo. Ito. Buti nga si Banat eh. Dapat ikaw rin makabalik eh. Oo nga eh. Tingin ko baka nadamay lang ako, Byron. Baka nadamay lang ako kasi alam nila magkaibigan tayo. Kaya tinira din ako. Ay, wag na kayo mag-picture ni Byron masyado. Parati ka kasi kayo nag-picture. Pansin ko, Mark, every time you mahirap magiging kaibigan ni Byron eh. Pero tinitiis ko kasi kaibigan ko yan. Mabait sa akin yan. Mabait sa akin. Pansin ko, every time kasama tayo, dalawa magka-comment si Byron. Mo kakamping na yan. Ay, nako. Basta pag tinanong ako, mabait ba si Banat Pai? Mabait yan. Sa akin, mabait talaga yan. Alam mo, Banat, dinilit ko yan dahil tinext na lang kita ng diretso. Tsaka yung dinilit ko naman, actually hindi siya controversial eh. Sabi ko, baka mag-away-away na. Kasi nagko-comment ang tao nung may pinost ako na chill lang. Sabi ko, mamaya awayin pa si Banat Pai. Lalong gugulo to. Sabi ko, i-delete ko na lang yan. Pero on the record ako na against talaga ako sa banning na yan. Kasi lahat tayo na-traumatize. Hindi naman tama yung gano'n. At saka yung alam mo bro, alam mo yung feeling na parang may jowa ka, biglang iwanan ka, tapos walang reason, walang explanation, walang text, walang message. Parang double kill yung feeling na ganun, di ba? Aminin natin. Ang hirap nung unang araw, yung refresh ka ng refresh, inaan mo kung babalik, yun ang stressful, yung mga unang araw talaga lalo. Sana ginagawa mo yung ginagawa ni Banat Pai, nag-Japan ka na lang sagot sa. Buti nga siya nasa Japan eh. Nung nawala, at least bakasyon siya. Relax siya doon. Oo eh. Diba? Parang yung video ni Banat Pai, parang weird kasi parang
nagrereklamo siya sa akin. Pero parang happy naman niya. Ang ganda nung likod niya. Para nag-flex lang siya. Lambing niya nga yan, lambing niya yan. And then Eh, sabihin ko lang pala, bro, next yung time, bagong update tayo ulit. yung Oo. bagong Facebook page ko, yung second is Models of Manila FM. So yun yung temporary na ginagamit ko habang we try to recover yung Models of Manila TV. So FM muna. Ayun. Bro, can you, for the purpose of our followers, except si Banat Pai, where can people Mhm. follow you? Ano yung mga places na they can follow you and what kind of content they can expect from you? Okay. So sa Facebook, active lang ako sa Models of Manila FM na page. Sa YouTube, tatlo yung active ako. Models of Manila TV, which is yung politics. Models of Manila Sports, which is yung nga sports. Models of Manila FM, which is yung mga Eat Bulaga at Showbiz content. So yung tatlong yun, steady yun. So kung meron akong kailangang i-announce, doon na lang. Doon na lang sa YouTube na mga channel na yun. So doon ko ina-announce kapag nawala, kapag merong balita. So yun, that's where they can ano. At sa Twitter, Models of Manila. So one word. So Thank you, brother. Alam sinusubukan ko ko yung palang Twitter ano. mo, blue check yan. Oo, syempre, syempre. Alam mo Ano ito, ko 'yun? walang yung Banat Pai na to. Minamarites pa tayong dalawa na ako daw yung salita na salita. Kasi kami nag-aaway, di ba? Ikaw yung ngayon nagpapaawat sa amin. Sabi, walang yan to. Minamarites pa kaming joke. Ano yun, parang nag-ano siya ng mga jowa. Pero in fairness, I think that was one of our most engaging vlogs last year together, no? Given na yung views mataas, of course, mayabang kasi itong si Banat Bay. Ako sinasabi mayabang, mas mayabang siya sa akin. No, but I think Di in terms talaga kayo papatalo sa isa. oh, tsaka bro, in terms of let's be honest, walang, eto bro, hindi ako, ayaw kong magyabang, pero I think no one has done what we have done. Yung two people from completely different side, ayun, pati si Mocha Uso na nanonood sa atin, from two Ay, persons, hi Miss Mocha, miss ay you. po, Miss Mocha. Na two-person from completely different side, umupo, chill lang. Kahit medyo passionate yung debate, at the end of the day, civil lang. Yun ang gusto natin mangyari na ayoko kasi bro yung cancel culture na ay, pag may platform yan. Alam ko ginagawa rin sa kabila sa atin yan. So I really appreciate yung nagawa natin last year with si Banat. Even if sobrang nadidisagree ako. Even if alam ko anong kwento yung sinabi niya. Pero, di ba, we have to have more of that. Kaya sana ma-normalize natin yan. At saka yung relax, normal, sitting down. So thank you so much, Mark, for that intervention, and God willing maayos din yung page mo. Ito nga si Thank Mocha you, Usan thank you. nandyan Yan. na. Tuloy ang Oh, laban. right soon, sir. Yan, may Daw, balik ang sabi ni Facebook Mocha. page. O si Mocha Hmm. andyan. Si Banat nandyan. Ang dami nyo nga. Ayaw, Hmm. naaway na naman. Ano to? Sabay-sabay pa si Mocha Usan at si Banat ba yung nagko-comment sa akin dito. Makasaysayang araw ito. Pero guys, di ba Mark, sinabi ko on the record, against ako dun sa banning ng DDS Hmm. vloggers. Because yun nga, alam ko gaano ka-traumatic na yan. Even if sobrang disagree ako sa kanila sa maraming issues. Pero in fairness naman, I think hindi ko sinasabi dahil nasa Baguio ako, pero I think kay Mayor Magalong, lahat tayo on the same page tayo, di ba? Uy, banat pa eh. Diba? Si Mayor. Gusto natin Hmm. si Mayor. Andito tayo sa Baguio. Okay, thank you very much, bro. Let's go to the next Thank you. topic na mas controversial. Pag-usapan natin sila Banat Bay at saka mga Hawaiian mga vlog. Ako, pinapantayan na ako, pare. Pinapataya ka na. Ang hirap to. Alam mo na, yung Yun. mga Okay, sasabihin mo okay. ha. Let's go, Kasi let's yung go. reaction video naka-ready na after Patay natin. tayo dyan. I-video nila yung pangit ko mukha ngayon. Ang pangit pa naman yung angle natin dito. Okay, let's go. Let's do this. Asan ba?